We are bringing developing news and the stories behind the headlines. This is StoryCon, the Story Conference. I'm Ed Lingao. This is a One News special edition. Joining us, as always, Ami Pamintuan, the Editor-in-Chief of the Philippine Star. Ami, good afternoon. Good afternoon also si Jovi, hindi mo pa pinapakilala. Oh, andyan naman si Jovenal, ang ating ultimate tito ng Signal News, si Jovenal Francisco. Live mula dyan sa Manila Hotel, di ba? Am I correct? Manila Hotel? Yes, Ted City. On assignment dito, Ed and Mama Ami sa Ted City sa Manila Hotel. We'll discuss that later, pero I think I was given instruction na pag-usapan daw muna natin yung verdict na kalalabas lang before tayo pumasok sa ere. This is about the Horacio Castillo hazing case versus yung isang fraternity, Aegis Juris. At well, isa sa mga memorable episodes ng The Chiefs yan, kung naalala ng dalawang anchors natin that time. Before that, Mama Ami, alam mo, si Toti, yung father, yung husband ni Carmina and father nga ni Adio, kabatch namin sa med school yan. So he sent messages to sa mga kabatch namin at humingi ng prayers about ilang days ago because of the uncertainty kung ano nga yung magiging verdict dito sa case ito. Pero now, we're trying to contact him, pero yun na nga, doon sa 10, after 7 years, yung 10 na nasakdal ay guilty doon sa nangyaring insidente na namatay nga itong si At. For violating the anti-hazing law. Jovi, ano yung penalty? Yun yung hindi ko pa nakukuha. Okay, hinahanap ko pa rin, Ma'am Ami, pero baka mas meron ng alam si Ed. Wala pa akong wala pa akong numbers kung ilang years eh. Anti-hazing, Hindi siya yung homicide lang na Nope, it's the anti-hazing law. Reclusion perpetua raw. Meron na yun eh. Yes, Mama Ami, according to the Varsitarian, which is yung school publication nagpo-follow up nitong story na to, sentenced to life imprisonment yung 10 na members nga nung fraternity na sinaktan. Pero walang kasama yung mga yung mga bossing ng fraternity, hindi na isama, no? Yes, parang ganun yung angle ng ibang mga publication na monitor natin. Yes, yung mga senior members. Pero at least remember nung humarap sila sa atin, yung mag-asawa, maiyak-iyak talaga. I think she actually broke down nung nandun siya sa atin, nung ini-interview natin, kawawa naman. That's the mother, Carmina. Yeah, Carmina. Yes, nag-iisang anak. Reclusion perpetua carries a maximum sentence of 40 years. It's not the same as life imprisonment. Life. It's technically it's not the same as life imprisonment. It's 40 years. Ang life imprisonment ba is how long? Life yun. Yun ang maximum natin. You can't go beyond 40. Yeah, you can't go beyond 40. Life in prison. Ang tanong lang kung eligible for parole or yun lang naman ang magkakaiba dyan eh. Doon lang siya pwedeng umikse. Kung with no eligibility for parole, habang buhay ka dyan. Bit of backgrounder for those who've forgotten or who have not much recollection of the case. This happened on September 17, 2017. Si Horacio Castillo III, Atio, as he is better known, especially now, was found na iniwan sa bangketa, nakatakip lamang ng kumot sa panulukan ng H. Lopez Boulevard at Infanta sa Balut, Tondo. So iniwan siya ng kanya mga fraternity brothers, if you would want to call them that, if they're worthy being called that. Yes. Matapos ng hazing, mukhang nagpanik sila at nilaglag na lamang doon sa bangketa, hoping na may sasalo sa kanya. Pero dinala siya later, di ba? Yeah, he was found. Din sa kanya later at dinala siya. He was found supposedly by a medical technologist named John Solano, who claims he was only on his way to buy cigarettes. So sinakay siya sa Mitsubishi Strada. But later on, it turns out si Solano is actually also a member of the fraternity. So parang ginawa siyang, siguro lookout or ginawa siyang parang, ikaw na bahala dyan, maghanap ka ng paraan na maadala sa ospital yan. Member siya. So, yun ang nangyari sa kanya. He was found supposedly at 7:50 in the morning. He was declared dead on arrival sa Chinese General at 9:21.
2 hours later. Almost 2 Yan na hours. nga. Almost 2 hours later. So, yun, iniwan sa bangketa po yung tao na tinakpan lamang ng kumot. Hindi man lang nirekta Yes. doon sa... And after that, nagkaroon ng amendment, di ba? Nagkaroon ng bagong hazing law eh. Kasi matagal na tayo merong hazing, pero ang nakalagay doon, regulating hazing. Kaya sabi nila, yung wording ng law actually allows hazing pa rin. Kaya nag-pass ng bagong law on prohibiting all types of hazing. At yun na nga, making siguro hindi na siya kasama, mas matindi yung coverage ng accountability ng fraternity and school administrators. Yan. That was the tragedy Kaya, here is he was declared dead at 9 in the morning, 9:21 in the morning sa Chinese General Hospital. The parents only received a text message, anonymous, tipping them about the whereabouts of the body. And they found him sa punerarya na nung gabi. Kaya nga. At puro pasa na nga daw yung di ba? Puro pasa yung binti. At later nalaman natin na paddle, di ba? Paddle ang pinalo sa kanya. At may paso ng sigarilyo at ng kandila. Yes. Typical sa mga hazing natin. Okay. So, Mama Ami and Ed, we're expecting a conversation with Carmina and Toti, the parents. I think I think may series of interviews pa doon sa labas ng korte kaya hindi pa natin sila makita. Pero I think na nakausap na natin sila before today, at nag-promise naman talaga sila na paano man ang maging verdict ay makipag-usap sila sa one use and one case. Joby, I think the mother is now on the line. Is it the mother? Yeah, it's the mother, I think. Minnie Castillo is on the line. Ma'am, magandang hapon po. Good afternoon po, Good ma'am. afternoon po. Good afternoon din po. Opo. Ma'am, mangangamusta po muna kami sa inyo, sa inyong pamilya. Mabuti naman po. We're very happy for the verdict. We got a conviction, guilty beyond reasonable doubt for all 10 of anti-hazing law. And ang penalty po nila is reclusion. Meron pa po kayong may nakikita po ba pa kayong kakulangan sa hustisya natin with regard to hazing sa ngayon? Ano pa po kayo ang pwedeng gawin? Well, wala na po kaming nakikitang kakulangan. Kasi na-amendahan na rin po ng ang ating anti-hazing law. Yes. Last 2018. Ang kailangan po natin pagtuunan po is the implementation of the law. And awareness of the law po. And I believe ang kailangan po natin dito, pag-itingin ng responsibility ng mga schools and universities because sila po ang kailangan managot because sila po ang nangangalaga o ng ating mga anak. They have that responsibility sa atin na bilang magulang na nagbabayad ng tuition and halos yung ikakuba na po ng mga magulang ang pagbayad ng tuition and I believe that the schools should take responsibility in implementing the anti-hazing law. Ma'am, sa inyo po bang pananaw napanagot ang lahat ng dapat mapanagot dito sa kasong ito? Of course, 10 po yung na-convict, pero sa inyo bang pananaw, sapat na yun o meron pang iba? Kasi there was also a lot of talk of a possible cover-up dun sa nangyari. Yes po. I believe siguro after this conviction, maybe the Supreme Court can review already the disbarment cases because napatunayan po namin that Aegis Juris practices hazing. And because of that cover-up, and the cover-up are between lawyers, hindi po sila tumupad sa kanilang oath being a lawyer. They should be carriers of justice. Pero anong ginawa nila? Nag-cover up pa sila. So I believe they should be held responsible
Ma'am, a bit of background po. I'm afraid I don't have that much detail dun sa sinasabi po yung disbarment case. Could you tell us sino po yung nakasuhan ng disbarment from the fraternity and ano po yung status ng disbarment case po? I can only remember a few names. No? Marvy Abo, Attorney Kevin Alston Anarna, Dean Nilo Divina, Dean Divina, opo. Alfonso Versosa. Opo. I have a copy. I can just give it to you. Yes, ma'am. It's a long list. Yes, it's a long list. I think that's interesting po kasi kasama si Dean Nilo Divina. Ano po yung status ngayon? It's still pending po? Hindi pa po gumagalaw? I think it's still pending. Okay. Di ba na-clear siya? And hello? Hindi ba na-clear si Atty. Divina? He's part of the disbarment case that was filed by the Senate based on the committee report that was done by Senator Lacson 2018. Okay. This is upon the the amendment of the anti-hazing law. Yeah. Okay. Carmina. Okay. Yes, Hi Carmina, this is Jovi. Jovi. I just nakamusayin ko lang Hi, kung Jovi. kamusta si Toti upon hearing the verdict kanina. Hold on. Hi, good afternoon po, Sir Jovi. Good Ay, Tony, afternoon po. Yeah, we heard Carmina's reaction to some verdict. Can we hear your reaction while the verdict was being read kanina? Well, it was, to be honest, it was breathtaking. You know, yung nandun kami sa korte, we were there, we were prepared. So mga 15 minutes, everybody there was quiet. We were waiting for the hearing to start. Tapos the judge came out. Tapos she had an envelope. She opened the envelope, and I was holding my breath because the envelope contained an 18-page report, and isip ko if that would be read in open court, it would reach siguro hanggang alas 5. So nangyari was everybody decided just to read the dispositive portion. And then the judge started naming all the accused in the case. And then we got to that part, and she said guilty. I mean, I wasn't prepared na sabi yung guilty because I was following her, and then biglang bumilis, and siguro nagulat ako and guilty, and I almost shouted. Because of excitement na narinig ko. It was really something. You know, having been in this place for 7 years, and now we see finally there's closure. And ito naman yung yung pinamis namin sa anak namin during the time of the wake. Nung panahon na yun, masyado pang magulo. But of course, yung partner ko was really, really very serious. Talaga, she took care of everything. And, Sir Joey, I'll tell you, the last 2 weeks was really hell. Talagang we knew about the October 1, but prior to October 1, ang dami emotions that were being passed. Maybe to extend the October 1, but kami we stood firm na it should happen October 1. So
Well, that's today, and October 1 came, and we're very, very happy with the decision of Sir Jovi. Okay. Pero po, I suppose that is only one part of your journey right now. Kasi the other part, I think, is the disbarment case that you have filed against several lawyers. Nabanggit nga po kanina. Yeah, that's true, Sir Jovi, ano? But the disbarment case was filed by the Senate committee. With the Supreme Court. Sa motu proprio yan, and the Supreme Court took it as complaint, and I think it's still pending. Malapit na rin siguro po, Sir Jovi, yung resulta ng disbarment na to among the lawyers who covered up the death of Apia. Although it's curious po kasi it's been 7 years, less than 7 years, that disbarment case. Kasi I think it was 2018 when the Senate recommended the filing of the disbarment case and the filing of the criminal case against the 10 for the anti-hazing law. So nauna na yung criminal case, which normally takes longer, pero yung disbarment case is still up in the air. Well, one thing is for sure, siguro without the decision, siguro that will bolster the disbarment. There's enough proof na nagkaroon talaga ng casing. I'm sure it changes the whole scenario. May matibay ng ebidensya. I'm reading po a story from Mr. that time. Castillo, Go ahead. Go ahead. Ami, go ahead. Mr. Castillo, did you happen to look at the defendants nung binabasa yung verdict? Nakita niyo po ba yung reaction nila? Were you looking in their direction? I did. Well, as human beings na put to a trial, they can't help but siguro think na baka rin on their part may meron din silang nagawa because yung nagawang mali because ang penalty na po hindi na biro, it's reclusion perpetua, and these are mga bata pa po itong mga to eh. So we're looking 40 years. 40 years po. Minimum. Yes. 40 years. Oh, so maximum pala. Maximum yan. 40 years. I'm reading a story from 2018 January. Ang sinasabi po ni Attorney Dean Nilo Divina dun sa Senate hearing, ito po ang kanyang pahayag. My conscience is clear. I did not do anything wrong, illegal, or unethical. I did all I could have done under the circumstances to prevent incidents of hazing from happening during my watch as Dean of the UST Faculty of Civil Law. So, yun po. I think that's the last we heard about the issue until nag-file na sa Supreme Court. Well, siguro now that the verdict is out, that you cannot separate Sir Jovi yung fraternity niya and him being the dean of the Faculty of Civil Law. Opo. So malaki pong bagay yun eh. So and it has been proven na hindi lang po si Atyong na hazing sa aegis juris. Yes. And it was said in open court na yung iba also experienced hazing. So, as dean of Faculty of Civil Law, dapat aware sila na baka meron nangyayaring ganitong hazing. But yung sabi nga ni Senator Lacson in his report,
dapat tiningnan talaga nila kung sila yung sila yung may control eh. So I don't know what happened. Bakit kasi namatay yung anak namin sa hazing. So well, doon ko talaga yung foundation or basis right now. Kasi for 7 years they tried to fight it, but the court said beyond reasonable doubt talaga nakitaan sila violate ng anti-hazing law of 8049 po. Mr. Castillo, kapag ganyang convicted, automatic review yan sa Court of Appeals and all the way to the Supreme Court. Sa tingin niyo po, malakas naman yung kaso ninyo na tuloy-tuloy ma-uphold yung conviction? Well, we put up a good good fight. Saka yung lahat naman po ng pinasa namin sa court, they were all supported by evidences na which they appealed already sa Court of Appeals. Sinensurahan po nila yung bail hearing. Saka nag-file po sila ng demurrer to evidence na deny. Tapos ito po, inakyat din nila sa Court of Appeals. And all of these motions were denied po. So I think it's enough na nakita ng ng both courts na may basis talaga. May ebidensya po. Not mere hearsay. Okay. Sir, ako pahabol na naman po, huling tanong sa akin. Of course po, it's been a difficult 7 years, been a painful 7 years for your family. But in the end, how do you want people, the public, to, when they look back at what happened the last 7 years and what happened to your child, how do you want them to remember what happened? What do you want them to take away from this? Kasi kung sabihin ko na because of him, meron tayong mas matibay na batas na anti-hazing law. But kung sabihin ko naman po yun, parang hindi ko naman po wish na magkaroon ng hazing or madama yung anak ko. But ito po yung nangyari. So ang sasabihin ko na lang po, although yung iniisip ko na could that be the other way, but ang nangyari na. Ang masasabi ko lang is matibay na yung ating anti-hazing law, and we could all benefit from this. It will eventually thwart and end all hazing in the future. Hopefully, years from now, sana po wala na talaga. Although there's one reported case yesterday. Yes. Pero ang sasabihin ko lang po is, the case ni Acho po ngayon, ginagamit na po siya sa korte, sa evidence gathering, sa investigative in making pleadings, mga legal strategies. Kasi po nung nag-umpisa kami, the long way. Pero ngayon po, with this hazing case, siguro yung 7 years, hindi na po aabutin ngayon ng mga hazing cases ng 7 years. It should be, siguro I would say baka mga 3 or 4 years, meron na po agad na promulgation because of this landmark case po. Okay. Well, maraming salamat po sa inyo. Minnie and Toti Castillo, and our prayers po go with you. Carmina. Thank you. Yeah. Thank you po. Thank you. Salamat po rin. Thank you po. Bye-bye.
Okay, Okay. moving on sa dahilan kung bakit nasa Manila Hotel ngayon si Tito Joby Francisco at kita naman Okay. ninyo at fit na fit ang kanyang jacket, ang kanyang maong na jacket. Ako, samantalang ako ay nahirapan magbotones. hindi natin napadala kay Ma'am Ami yung kanya pero Malapit-lapit na yung kulay ko. tayo. Yeah, malapit-lapit. Ah. Anyway, I'm here actually, ilang oras na lang, 5 o'clock yung cut-off for at least ngayong first day ng filing ng COCs dito sa TED City kung saan ina-expect yung for senator at saka party list na filing ng COC. We're waiting for the COMELEC or for Chairman George Garcia to do a recap of at least the first day. Pero wala pang kasiguraduhan if we will face the media for that. Pero midway, mga around 2 o'clock, naglabas ang COMELEC nung isang ambush interview daw dito kay Chairman George Garcia at ang kanyang assessment so far that time is so far so good daw. Walang untoward incident. I'm quoting ibinigay sa atin ng COMELEC na transcript. Normal daw yung filing ng candidacy at sana ganoon lang mapanatili natin hanggang 8 ng Oktubre dito sa ating national and local. At sa atin naman pong Bangsamoro, sana mapanatili din natin ang katahimikan from November 4 to 9, 2024. So kung meron mang karagdagan, sana magpaunlak pa Ma'am Ami and Ed ang COMELEC chairman ng kanyang recap after ng 5 o'clock cut-off or even earlier para umabot sa primetime news yung kanyang assessment for the first day. Hindi lang dito because na merong Green Hills sa kami mga satellite COMELEC offices kung saan nagkaroon ng filing nationwide yan. So we want to hear his assessment for the first day. Pero Joby, maliban dun sa mga sige, mamaya na yung mga exciting na kandidato, yung mga fiancé ni kung sino-sino. yung mga expected natin na mag-file, sino na nag-file? For example, I think si Nancy Binay, already filed, tama ba? Yes, sa Makati Yes. yun. And I think meron nakapilang mag-report noon later kung ano talaga yung nangyari. But she filed at ang kanyang katandem ay si Monsur del Rosario. It's an actor and SEA Games athlete natin. Yun na nga, alam ko naging politician din naman yun ng short time before. Ngayon ay tumatakbo na bilang katandem ni Senator Nancy Binay. Nagdarasal pa lang ni di ba? Ni Mayor Abby Binay, sinabi niya sa The Big Story about 3 nights ago or 2 nights ago na she's praying that her sister Senator Nancy will not run for mayor ng Makati, but here we are. Sabi nga ni Nancy Binay sa STL about a month ago na nasa mga 90 plus na yung kanyang decision. Pero ngayon, 100%, kaya nandiyan na sa filing kanina. Okay, pero Jovi, dun sa Davao, meron na ba? Kasi may mga speculative report na mare-revive yung away ng Dutertes and Nograles. May nag-file na ba dun? Brill will be reporting about that, pero alam na si Ed na Pahapyaw na tip from Brill. wala. Bok, ang alam ko pa rin is from last night, yung sinabi ni Bill dito sa Storycon. But I don't know kung may bago. I think they're still waiting, Ma'am Ami, for yung Yes. kung alin doon sa mga posisyon na yung tatapat, kung sino ang tatapatan ng mga Nograles versus the Dutertes in Davao. Kasi medyo mabagal ngayong first day ang pagfa-file, So far, ang nakukuha pa lang namin si Joy Belmonte and John Soto seeking re-election. Tapos, ewan ko kung nag-file na si Cynthia Villar. Pumayag na daw na hindi na yata tatakbong Las Piñas Mayor against her relatives. At nag-prevail yata na merong nag-prevail sa kanya, congresswoman siya. Siya yung tatakbo, papalit siya kay Camille who is running for the Senate. Yes, Yan pa lang yung mga bago Wala pa tayong nakukuhang medyo malalaki. Si Ben Hurabalos daw, October 7 pa yata mag-file. So, 1 week pa siya na DILG chief. Kasi nga,
ang bet nila ay kung hindi man bet ang tawag doon, kundi inaasa nila doon sa pag-consult nila sa feng shui nila or yung lucky numbers nila and lucky day actually kung Thursday, Wednesday, 7, Friday. So yung iba kasi lucky yung 4 daw sa kanila, iba hindi lucky yung 4, yung iba naman weekend kung gusto mag-file kasi yun yung lucky days for me. So ganyan siya. So kahit dati we saw lalo doon and Ma'am Ami sa Palacio del Gobernador dati na parang talagang buong team ay pupunta doon ng sabay-sabay. Eh ngayon ay mukhang pa isa-isa silang pupunta at hindi sabay-sabay kahit declared sila as at eve. Pati filing, pinupungsoy? Merong breaking news dito, Jovi, meron dito, yung Supreme Court has granted the issuance of a TRO. Tiniro nila yung COMELEC from implementing yung rule allowing public officials na to hold public office after accepting nomination sa party list. Party list lang yan. Okay. So meron ganun na TRO. So meron Supreme ng isa Court pang topic. Yeah, may isa pang topic, Ma'am Ami, na hinita yan. We will follow that up kapag pumunta na sa stage later for a press con ang COMELEC officials. Kung hindi man si Chairman Garcia ay maski yung mga spokesperson ng COMELEC. Pero nakita ko na nga rin na meron nag-post sa group chat asking for that, pero no answer yet. Yes. Saka kagabi, remember, doon sa The Big Story, di ba? Meron na rin sinabing teaser si Chairman Garcia na papayagang bumoto yung mga nasa Embo barangays. Di ba? The first and third district yata ng Taguig para daw hindi sila ma-disenfranchise. I guess kasama yan sa magiging press conference niya, no? Hahatiin sila sa isang distrito at saka isa pang distrito. First and third yata. First and third, yeah. Kung gusto niyo pa ng isang Supreme Court, although it's not related to the election, historical naman to, Supreme Court, dinina yung petition for writ of amparo nung Mrs. ni Harry Roque. Ay, ng anak pala ni Harry Roque. Because she filed, right? Last week. Against the House Quad Committee, denied yung petition for a writ of amparo. Yan ang mga breaking news ngayon. Yeah. As of ngayon, Okay. Thanks for that, Ma'am Ami. Tinitingnan ko ulit yung yung group chat ng media with the chairman of the COMELEC. Wala pang reaction doon sa breaking na sinabi po sa atin ni Ma'am Ami. Pero naka-standby na yung media dito for us to ask that question later sa kanya aside from the assessment sa unang araw ng filing ng COCs. To Ami's medyo mabagal siya. To Ami's story na may decision ng Supreme Court. Is that right? Denying the petition for writ of amparo of Harry Roque? Ito yung inano sa akin, yung breaking namin dito sa Philippine Star. Okay. Yan yung Supreme Court. For those unfamiliar, a writ of amparo is a remedy available to any person whose right to life, liberty, and security is violated or threatened with a violation by an unlawful act by a public official or a private employee. In other words, the Supreme Court is saying, by denying the writ of amparo petition, the Supreme Court is saying that there is no, there is no violation or unlawful act. Denied. That is threatening the life, liberty, and security of the petitioner and whoever he represents. Kaya tuloy yung arrest warrant. Valid pa rin yung arrest warrant. So, tuloy yung manhunt for Mr. Harry Roque. Yan ang implication niyan. Ay hintayin natin ngayon kung anong magiging reaction niya. Kasi sabi niya, he's not a fugitive and he's just availing himself of legal remedies. Yan yung mga Saka, hindi ba may spekulasyon kung although tinanong na natin siya several times, are you running for the Senate? Sabi niya, ayaw na niya magpolitika, di ba? Ayaw na niya he's not running for any public office. I mean, kasi dati siyang congressman, di ba? Dati siyang congressman. Although party list siya. So I guess, party list, pero nag-away na sila ng party list niya. Nag-away siya ng party list. Di ba? Si Ron Salo, naka-away niya, yung Kabayan Party List.
If I recall correctly, di ba? Kabayan party list siya. But still, he still has 7 more days if he makes up his mind. He can have a representative file if he wants to at COC. That's if he wants to. Yeah. Okay. So, Ma'am Ami and Ed, before, kasi kailangan daw ako sa kabilang programa, sabihin natin yung ilan pang update. Pwede mo na akong bumalik mamaya, no? Pero alam po hanggang 5 o'clock pa ang inyong programa ngayon. Nag-start early, pero mag-e-end ng same. Pero sabihin lang natin na rundown lang, no? Ilan sa mga personalities na nakita ito. At least yung afternoon na, no? Yung noon time until at this hour, ay nakita rito, no? Lito Atienza for Buhay Party List, Derek Colmenares, Bayan muna. Tapos doon sa mga high profile tinatawag nila, no? Francis Tolentino, Senator Francis Tolentino, for Senator. Tapos si Representative Wilbert Lee ay tatakbo raw as Senator. Also, at yung sinasabi ni Ed kanina, si Daniel Magtira. Magtira, yes. Ang claim niya ay ni Chris Aquino before. Pero now, ang kanyang declaration dito, nung nakausap siya ng media, ay si Senator Amy. Si Senator Amy daw ang gusto niyang pakasalan. Okay? So yun. And we have a lot of others na alam mo maganda kasi parang meron sila sanang good representation doon sa mga sektor na gusto nila i-represent. So we will have to find out kung paano desisyon ng COMELEC sa application ng ilan sa mga ito, no? Like meron isa nag-advocate ng animal welfare. Yung isa naman ay isang Cebuano na gusto niya ay yung region niya ay ma-represent doon sa Senado. Tapos we have at least 2 makabago na matatawag na mga from a sector na makabago, which means yung yung social media. Si Mark Gamboa, isang vlogger na sinasabi niya marami siyang millions of followers and views. Siya ay of course ang gusto niya maging focus ay yung online business, yung mga gawain sa internet. Ayan, sa kanya yan. Tapos si Eric San Fernando, isang TikTokerist, Ma'am Ami. TikTokerist ito. He wants to be medyo sikat si Eric San Fernando because of his yung mga political content niya. So siya ay party list ang gusto niya, no? Isang grupo sila na kamanggagawa ang tawag para sila naman yung mabigyan ng pansin yung mga pangangailangan ng ating mga manggagawa. So may mga good intention at tignan natin kung sila ay after anuhin yung application nila after tignan ng COMELEC at tignan natin kung sino yung lulusot bilang mga official candidate. Okay. Joby, Ami. Joby, ang mga sikat na vlogger. Si Simo Kauso, nag-file ba? Hindi ba tatakbo din siya? Mukhang sabay-sabay yung grupo na yon with his former mayor Isko Moreno at wala pa mukhang hindi pa today. Not today. Okay. Talaga medyo mabagal. Hanggang anong oras ba yan? 5 o'clock. 5 o'clock lang. Okay. Sige, Ed. Okay. Maraming salamat to Joby Francisco of One News. Tsaka ipakilala na natin ang kasama natin dito, ang tito na hindi naniniwala sa kamandag ng maong na jacket. Andiyan ako kanina, Joby. Macho na siya. Ayan, Joby, hindi tayo nakita kanina dyan. Nakita ko si Guanzon at saka si Aga Party List, etc. No? Kumain ako dyan sa Emerald Yayahin sana kita. Sa Emerald? Kung nakita kita dyan yayahin kita sa Emerald Lumang tao ka talaga po. Oo. Sarap na siopaw dun Nadaanan ko nga ang Emerald kanina. Gusto ko tumigil. Kaya lang, palitan na ng shift ng assignment dito. Kailangan ko ng dumiretso. Sayang, nag-iisip ako mag-file kanina. Nag-file na si Bing Guanzon? Ando siya kanina. Nag-file ulit. Yung party list niya. Yung nakakaso ngayon sa Supreme Court. Na-resolve na ba yung case niya? Hindi pa. So para daw makasigurado, nag-file sila kanina. Ikaw dito, Ronald, nag-file ka na? Muntik na, dahil gusto ko ipaglaban yung karapatan ng mga political pundit. Na wag silang... si Ronald po yan. Wag silang abusuhin. Si Ronald po yan. Wag silang abusuhin. Ng mainstream media.
Bigyan ng kape at TF. Wanted na si Joby doon sa kabila. Respeto ang human rights. Sayang hindi tayo nakita ng Joby. Andiyan ako. Parang maganda, Ed and Ma'am Abby and Tito Ronald, na mag-walk through para makita yung buong proseso. Kung paano nakakarating dito from doon sa pagsubmit hanggang sa pagpirma dito sa panata wall na tinatawag nila. We'll do that later. Balikan ko kayo after ng... Pag-press ko ni Chairman. Joby, pakikuha nung... Pag-press ko ni Chairman. Iniwan ko dyan yung certificate of canvas ko eh. Baka pakikuha mo na lang. Ba't canvas na? Ba't canvas na? Wala pang eleksyon. Certificate of para advance, no? Certificate of candidacy, iniwan ko dyan. Pakihanap, Joby. May canvas na siyang nakapila mo. Okay guys, see you later. Okay, walang salamat. Jovenel Francisco. Ayan, si Jovenel Francisco. Ang bilis mo naman. Magpapile ka pala ng COC mo. May certificate of canvas na agad. Buti yung nauna ka eh. No? Sabi niya, luto. Sayang, kung inabutan ko si Joby, lilibre ko sa Emerald dyan. Dahil wala naman naglilibre dyan dito eh. Paparinig Alam mo, yung mga nagbabanggit ng Emerald, mga lumang tao yan. Kami kasi Grab na alam namin eh. Hindi. Masarap. Sarap doon. Laki na siopaw doon. Di ba, Ami? Sa Emerald? Yes, si siopaw bola-bola nga eh. Nasaan na? Siopaw lang, busog ka na ron. Busog ka na ron eh. Drawing ka naman, nagkakwento ka lang eh. Oo nga. Dapat may pasalubong kami. Hindi, papadala ko. Doon sa Akbayan. Papadala ko na lang dyan. Hindi, dapat magpasalubong sa iyo si Chel Jokno. Siya yung kandidato eh. Hindi naman ako kandidato eh. Oo nga naman. Wala daw silang resources, ano? Hindi ba tinatanong ko siya noon eh. Sabi ko, bakit hindi? Sabi ko, ang labanan ngayon, yung kung sino makakapagbigay ng ayuda eh. Sabi niya, kulang kami ng resources. Sabi niya. Kaya, may kamahalan ng yung sinasabi mong siopaw na yan, mahal yan. Bakit magkano ba siopaw? Siopaw. Mahigit 200 yun. Pero masarap. Busog ka na. No? Sa 7-Eleven, magkano ang siopaw eh. Okay, teka, we have a guest this afternoon. Let's bring in our guest today, former anti-poverty czar and now senatorial aspirant Liza Masa. Ma'am, magandang hapon and thank you for joining us this afternoon. Magandang hapon. Good afternoon po. Ma'am, mukhang naka-mute tayo. Naka-mute yata po kayo. Naka-mute siya. Okay. Ayun. Okay. Ayun. Good. Okay. Sec Ronald, hello. Hello. Musta po? Ayan. Ma'am, teka. Yung slate po, ilan ba tayo ngayon? 11, 12? Yung slate ng... Kabayan? 11. 11. 11. Ma'am, I think this is the largest slate that the group is fielding in all the previous elections. Since 1987. Since 87. Tama, 87. But so some people are looking at that in a positive way. But on the other hand, some people are also saying na we haven't had much success in getting into the Senate anyway. So what makes it different po now? What do you think is making is going to give you a better chance in 2025? Yeah. Well, first of all, ang tingin namin, napakalala na ng krisis ng ating bayan sa ngayon. No? Krisis pang ekonomiya, yung krisis sa politika, na lagi na lamang mga yung dominante ng mga trapo, at saka kahit na yung moral crisis. No? Kaya we think that it is time to offer the people na iba namang alternative doon sa mga nakagawian na tuwing eleksyon, na alam mo yon, yung galing sa pare-parehong pamilya, mga political dynasties, mga kandidato na pangako ng pangako, pagkatapos pag nakakaupo sa poder lalong humihirap sila, no? Ang taong bayan. At saka yung malalang korupsyon, nakita naman natin na talagang palala yung problema natin sa korupsyon. So we are offering ourselves, coming from the grassroots. Yung slate namin, if you follow, talagang may manggagawa talaga kami, talagang jeepney driver, talagang galing sa Maralita, tapos meron kaming talagang magsasaka, at saka mangingisda, and of course yung community nurse namin,
We also have 2 incumbents, no? Si Congresswoman Franz Castro at saka si Congresswoman Arlene Rosas, and of course Teddy Casino, who has been my colleague before in Congress, at saka ang last namin na pang-11 ay isang magiting na babae, isang Moro, no? Si Mekmek Lidasan. So and of course ako, no, bilang matagal na rin na ang advokasya natin kababaihan, mga OFW, at saka makabayang pamamahala, at meron na rin karanasan bilang mambabatas. Ms. Masa, hindi ba sa tingin niyo mas mahirap actually ngayon dahil lalong naging entrenched yung sistema, especially after the COVID pandemic, na sana yung mga botante, na hirap sila, ang gusto nila sa mga people aspiring for elective positions, yung nakakatulong sa kanila financially and in other forms. Tapos medyo hindi kaya yan pag hindi ka nakaupo sa pwesto, di ba? Tapos yung messaging, yung parang hindi sila masyadong ngayon sa corruption, sa good governance, hindi nila, dahil nga ang inaasikaso nila ngayon yung pinaka-basic requirement of life, yung pagkain, yung trabaho. Paano yung matutugunan yung mga ganyan kung ganyan ang hinahanap ng botante or do you think yan pa rin ang hinahanap ng mga botante natin ngayon? Well, ang hinahanap talaga ng mga botante ngayon ay yung mga basic needs nila. Yung tutugon talaga sa problema. Kain, yung food. No? Kaya nga ito ay agenda namin. Meron kaming magsasaka. No? Ito yung tagalikha ng ating pagkain. So, si Kadani nga sinasabi, kaya natin ang 25 pesos na rice. At meron siyang formula dyan. So, merong ang isa pa, yung trabaho, jobs, no? Dahil sa malawak na unemployment. So, nandyan si ka Jerome, manggagawa, na alam kung ano ba ang kailangan para makapaglikha ng trabaho talaga sa bayan natin, no? Tapos yung housing, problema yan. Si Kamini, alam niya, no? Kung ano ba ang problema ng mga maralita natin at ano ba ang pangangailangan nila para sa pabahay at saka yung abot kamay na bilihin, no? At saka yung mga utilities. Kaya naging problema talaga yung patakaran sa privatization. This really shoot up the prices of our basic goods, basic utilities and services. Tapos meron kami na tungkol doon, of course, yung wage, pagtataas ng sahod ng mga manggagawa. Yung tungkol sa health, meron kaming community nurse who knows the issue of our health system. Tapos education, of course, si Teacher Franz, no? Coming from the education sector herself. And then may Moro nga, yung mga problema ng mga Moro natin na dinadahas, marginalized pa rin, no? And then, of course, yung problema sa karapatan, basic human rights and freedom. Alam naman natin na patuloy pa rin yung mga extrajudicial killings, yung mga illegal arrest, yung bombing, which is getting more serious now, and displacing communities. So, napaka-basic talaga nung dala-dala namin na advokasya. And of course, ako, yung makabayan na pamamahala at saka pagtataguyod ng ating pambansang soberanya. Ma'am, medyo bubukod ako ng konti. Of course, you were Gabriela's party list, I remember, in one of the previous congresses. Medyo bubukod lang ng konti kasi I'm also curious about what your plans are. I mean, the party list plans are. I'm sorry if I bring this up. With regard to the supposed impeachment plans against VP Sara Duterte. Kasi I think, if I recall correctly, ang pinaka matunog lamang na grupo na nagbabanggit ng possible impeachment against Sara Duterte dun sa Kongreso mismo is the Makabayan Bloc. Everybody else seems to be afraid to touch it with a 10-foot pole. I'm wondering po kung if there are any plans afoot moving forward in the next few weeks or next few months. Well, actually, as what Teddy Casino has announced, Teddy Casino is chair of Bayan. This is the Allianza Makabayan. Ang Bayan ay naghahanda, no, and is already consulting with lawyers. I think they are already in the last stages of drafting the impeachment complaint.
At kung merong ganyan, ang mga party list namin ay susuporta. Ang mga kabayan bloc will support the initiatives coming from the people for an impeachment of the Vice President. Yes, ma'am. And of course, diba, impeachment requires that a member of Congress files it or endorses it. And you have, the bloc has at least 3 people in Congress. You have Rep. Franz, Rep. Arlene, and Rep. Raul. Yeah. So yes, ma'am. It's filed, then the Makabayan bloc will endorse it. But will the bloc itself file? Kasi parang ang ano yata, ang intention is for the people themselves to file it. That's why yung mga people's organizations are the one initiating it. At palagay ko baka hindi lang maging Makabayan bloc ang mag-endorse niya. Ma'am, last about that. sorry, doon ako napunta. Pero last question about that in particular. May timetable ho ba? Well, din ngayon, di ba? Naka-recess ngayon. So we'll see when it resumes. But that's November pa. That's November pa yon. Pero ma'am, coordinated po ba yan doon sa kinahanda rin na articles of impeachment ni former Senator Antonio Trillanes? Sa ngayon, meron kaming usapan. So, kung meron siyang inihanda, maybe that's his initiative. At pagka nasa Congress na yung mga iba-ibang versions of the impeachment complaint, usually kino-consolidate yan Pero po, hindi po nag-uusap yung dalawang grupo kasi medyo hindi, I don't think they see eye to eye. Si Trillanes' group and it should be a good initiative, no? Kung meron siyang ganong pinaplano. Okay. Ma'am, maraming salamat for joining us this afternoon. Ma'am Lisa Masa, tumatakbo po para sa Senado. At good luck po. Thank you. Thank you po. Yeah, we will be filing October 4. October 4. October 4. Friday. Fridays. Okay. Here. Ano man yan? Pinungsoy ninyo? Okay. Nagpungsoy ho ba kayo? Or May pungsoy ba yan? Pungsoy numerology? Meron bang ganon? Walang ganon. Wala. Hindi maganda number 4 sa Chinese, ha? ganun ba? Si Ami ang konsultahin niyo dyan pag pungsoy. Si Ami. Hindi maganda number 4 bakit ang balita ka puro Biyernes ang filing? Ano lang yan, Pero may babaguhin ba kayo in the way you are campaigning? Will you be using more of social media? Kasi nakita nyo naman ngayon yung ibang mga party. Matindi ang presence sa social media and siyempre, naabot nila yung mas maraming tao dyan Especially the youth. Kayo ba may pagbabago sa approach nyo sa pag-campaign? Well, of course, we will be maximizing, and we are already doing campaigning or, introducing ourselves in the social media. But we are also going down. Importante yon. We really have to talk face-to-face with the people. At maganda yon. Alam mo, kahit matagal na akong kongresista, I always love campaigning. Kasi na-ground campaigning. Kasi makikita talaga first-hand yung sitwasyon, iikot ka in a very short while, matter of months, makikita mo ang sitwasyon ng taong bayan and they talk to you. So, face-to-face. So, magandang experience yon for us to really, have direct contact with the people, especially those people on the ground who don't have access to the social media. Ma'am, campaign color niyo ba yung pink or coincidence lang yan? It's actually fuchsia. Yeah, this is my campaign color. Sorry, ma'am. Sa amin kasi pare-pareho yung campaign color nga yan. kulay. Mga hindi pasyonista. Yan yung I cannot tell it. Yan yung sabi ni Trump na kinakain ng mga high chance. Ano na? Yan yung sabi ni Trump, kinakain ng mga migrants. Okay, ma'am, maraming salamat po. Ma'am Lisa Masa. Okay.
Salamat. Thank you po. Salamat. Thank you. Pusa naman yun eh. Di ba po siya? Itong si Senator Llamas talaga. Oh. Ano? So, kailan ka mag-file? Biyernes nga o no? Tatanong ko pa kay Ami kung ano yung, Ami, ano yung pungsoy, ano yung magandang filing. Kaya si Ben Hur 7 baka may pungso yun di ba? Kanya-kanya mga paniwala. Kumakain ako sa... Kumakain ako sa... Walang 8 hanggang 7 lang. Nung kumakain ako sa Emerald, dami nagtatanong sa akin kung nag-file na raw ako. Ano yun? Wag po party list. Oo nga. Ito talagang si Ronnie Holmes, ang dami na budol Oh. Ay, teka, may break pala tayo. Okay. May break pala kayo. May break ngayon. Just need to take a break. We'll be right back. And you're still watching StoryCon on One News. Thank you for staying with us. And we now head over to Makati kung saan nasang magiging mainit ang labanan sa dating na midterm elections 2025, hindi 2022. Sorry. We have mobile journalist Yeda Pascual live on the ground. Yeda, kamusta dyan so far? Yes, and magandang hapon sa inyo dyan. At ayan, wala nang isang oras na kahapapos na yung day 1. Parang nawala ako, tingnan mo. Of candidacy dito nga sa lungsod ng Makati. At kanina at 3 p.m. ay dumagsa na yung mga supporters ni Senator Nancy Binay at dahil sa kanilang dito ng galing na 10 a.m. ay darating na si Senator Nancy para mag-sumite ng kanyang PhD. Kanina 10 a.m. dumating na si Senator Nancy kasama yung kanyang round na siya dating Congressman Consul del Rosario. At naging mabilis naman yung pag-sumite nila ng COC at nagkakaunang na sila ng panayan. Yeda. Yes, sir. Yeda, di mo ako, Yeda? Yes, sir. Sorry, medyo mapal lang konti. Saan ka ngayon exactly? Ikaw ba'y nasa City Hall o nasa Embo area or where exactly? Andito ako ngayon sa barangay Valtrela. Dito din sa may loob pa rin. Dito kasi yung venue yung filing ng COC. Dito yan sa barangay Valtrela sa City Complex. Sorry, sorry baka medyo muffled lang konti. Nasa barangay saan? Barangay Valenzuela and Community Complex. Barangay Valenzuela. Okay. Sa bandang poblasyon siguro yan, I suppose. Yes, ay malapit. Sa bandang... Ako pa rin siya na namatay. Okay. Teka. So anong feeling ng mga nakakausap mo diyan kasi di ba maglalaban ang
ang Binay versus Binay again, although by proxy kasi sabi niya si Congressman Luis Campos is running for mayor na asawa siyempre ni Abby Binay. What are you feeling on the ground there with regard to itong bangayan ng isang pamilya? Hindi na nga bago yan sa Makati, dahil kung mahalaan natin 2019 election, nagbanggaan din at kakatahan din na magkapatid na Mayor Abby Binay at yung kanyang dating mayor ng Makati, na si Junjun Binay. So ngayon naman ay dumagsa yung supporters niya dito, niya Senator Nancy Binay, at para sa kanila ay Binay pa rin ang nais nilang mausap sa pagkakaipagdingan ng Luzon. So kanina napansin natin as early as 8 a.m. na sobrang dami, siguro mga lagpas 50 yung mga pumunta dito na supporters niya Senator Nancy, at sa kanila mismo nang galing na 10 a.m. may darating yung kanilang at yun nga, sakto 10 a.m. may dumating at Senator Nancy. Pero po, pag sinabi mong Binay pa rin ang gusto nila, pareho silang Binay. Although proxy yung isa, kasi asawa ng Binay. Binay din yun. Anyway, sige, maraming salamat mobile journalist Yeda Pascual. Sorry, medyo muffled na konti yung audio. Hindi ko masyado maintindihan eh. Ko rin. Akala ko lang. Okay. Sige, let's bring into the discussion the former spokesman, ang dating tagapagsalita ni Makati Mayor Jojo Binay, si Joey Salgado. Isang dating reporter to, si Joey. Maraming salamat for joining us, Joey. Good afternoon. Hi, good afternoon sa inyo. Magandang hapon. Joey, kay kay Nancy ka, no? Hindi, wala na. Kay Abby. Hindi na ako involved sa politika sa politics, okay. Pero anong masasabi mo dyan sa rift sa pamilya na medyo matindi ngayon, medyo matindi sa labanan na to? Well, sa akin lang naman, tinitingnan ko yan as parang patunay ng durability ng Binay brand. Kasi, nagsimula si PP Binay 1986. No? So, hanggang ngayon, 2024, and it's still a Binay. May Binay na pangalan pa rin na naandyan. I think the issue naman dyan dito sa akin is one of continuity. Kung sino yung makakapagpatuloy ng mga, at makakapag-improve pa ng mga programang nasimula noong 1990s. No? Kasi at that time, no panahon ni Jojo Binay, yung mga programa niya, like yung mga libreng gamit sa eskwela, computerization, at that time, noong 1990s, groundbreaking. Sila lang ang nakagawa, Makati lang nakakagawa. Ngayon, it's being done sa halos lahat ng LGUs. Kung mga part na yan na ginagawa nila. No? Dito naman sa panahon ni Mayor Abby, may mga dinagdag siya ng mga benepisyo, lalo na sa health, libreng maintenance, medicine, yung ganong klase mga benepisyo na dagdag dun sa mga sinimula ni Jojo Binay. So I think the issue is continuity. So we will continue these kinds of services na na-enjoy na ng mga taga Makati from the 1990s until today. Di ba sa tingin mo ma-dilute nga yung brand because of that? Dahil nga dito sa gulo na to sa pamilya? I don't think so. Sa akin, I think it reinforces the brand. No? Kasi parang right now, ang tanong, sino yung magdadala ng brand? Who will best represent the brand? Sino yung magtutuloy ng mga nasimulan? Kasi hindi naman simple yung mga nagawa sa Makati from the 1990s. I mean, imagine, sa ganong period, from a community na noon, dati nun kasi parang di ba sinasabi two faces ang Makati, may mayaman, may mahirap, no? Ngayon, may nakita akong isang pag-aaral na nagsasabi that Makati is now a predominantly middle class community. So, middle class na. So, because of all those decades of yung mga serbisyo na walang inaalala ang mga magulang sa pag-aaral ng mga anak, hindi problema ang healthcare. So, nagkakaroon sila ng disposable income. At the same time, yung economic opportunities na naandyan na nagkalat sa city. No? So, ganun ang nakita. So, nakikita mo ang nangyari sa Makati through all these years. No?
Si Vice President Jojo Binay ba ay magpa-participate sa kampanya for one group or siya ay mag-hands off dito sa eleksyon na ito? Wala pa kami na pag-uusapan kasi siguro mga 2 weeks ago pa kami huling nag-usap at hindi naman kami nag-usap ng tungkol sa politika. Kasi as much as possible, hindi namin pinag-uusapan yung politics sa Makati. Joey, let me get your insight here. There were some speculations kasi a few months ago na this would have been the opportune time for the Binays to invade Taguig. Kasi 'di ba, ang paglipat ng paglipat ng 10 barangay, that's 212,000 voters. From the bailiwick of the Binays moving on to Taguig. So if the Binays could, they might have been able to run kahit paano which Binay? Yun nga lang, which Binay? Yung That's a good question. Which Binay? Yung 10 barangay na yun, ang malakas doon si Abi. Si Abi ang balak magsenador. Oo nga Pero nga may ganung may ganung dynamics na parang it would have been a chance to I don't know, invade Taguig if they wanted to. Yung nga lang, which Binay nga. Baka sa 2027 dahil yung 10 barangay na yun, na lahat ng nanalong barangay ay mga Binay. Mga Binay. Talo yung mga pinatakbo ng mga kaya... Last year's election. Talo lahat ng pinatakbo ng Cayetano ron eh. So, ang nanalo ron ay mga Binay. So, siguro going into 2028, pag naging distrito na yan, baka mas may chance na mag-participate sila dun sa city election sa Taguig. Pwede, no? Ikaw, Joey, what do you think? Naging kasi, kumbaga, kung yung sa simula ay victory for Taguig na nakuha na Lemang Embo, ngayon lumalabas, nagiging political nightmare for them. No? Kasi you have, yung District 2 ng Makati is Binay country. Ano yan? Proven yan through several elections. No? Mas malaking winning margin ni Jojo Binay at lahat ng mga tumakbo after sa District 2 than District 1. So talagang solid man. So, sa lahat ng dekadang yon, yung benepisyo na nakukuha ng mga taga Makati na wala sa Taguig, nakukuha nila. So nandun kaagad yung may resentment sila dun sa nangyari. Yung resentment, sabi nga is, nag-manifest nung nakaraang barangay election. Talagang pinakita nila kung kanino ang mga Embo barangays, yung mga residente. Kaya, yun ang doon. Pero, siyempre, yung material time kasi, hindi naman kasi pwedeng papasok ka kahit naman sa ang laban, hindi pwedeng papasok ka na lang dahil on a whim or sa tingin mo, kaya mo. No? Kasi inaaral rin yan. At importante rin, nag-uugat ka rin sa lugar. Hindi pwedeng pa ang tingin sa'yo ng mga tao, hindi ka taga doon, dumayo ka lang. No? That would probably resonate sa Embo, taga-Embo. Pero remember, nandiyan pa rin yung mga dating residente ng Taguig. At doon mo maririnig yung mga, dahil nga nagkakaroon ng comparison sa mga benepisyo ng Makati at Taguig, kung bakit hindi sila nakakatanggap ng gano'ng benepisyo, samantalang hindi naman mahirap na syudad ang Taguig. Nandiyan ang BGC, no? And then malaki kanilang ira kumpara mo sa Makati. So nagkakaroon comparison at may mga nagsasabi, lalo nung early months, na sinusuyo ng leadership ng Taguig ang mga Embo barangays, may narinig kang sentiment na, bakit kami para nakakalimutan ninyo? Matagal na kami rito. So balancing act yun. Hindi mo rin alam kung paano mangyayari at paano tutuganan ngayon yan ng mga Cayetano. Pero isipin nyo, kahit naman hindi Binay ang tatakbo sa Taguig, dahil malakas pa rin ang endorsement power, lalo na ni Abi Binay sa Embos. So, kung magpapasabi na may sinusuporta ang kandidato, malaki ang tsansa na magkakaroon bigla ng competitive election sa Taguig. Hindi katulad ng nakarang eleksyon. No? So, ganun ang sitwasyon ngayon dyan. So, maghihintay tayo kung ano yung magiging development, kung sino yung magpa-file against the incumbent mayor of Taguig. Just a month ago, nag-uusap yung mga Binay, Tinga, Zamora at
Si Lino. isang Cayetano. Tungkol sa... papagitin ang pangalan. Pero mukhang umatras na si Lino at tatakbo siya for Congress. For Congress. So wala na silang mayor na itutulak. At least for now. At least for now. For now. So for all you know, baka walang major Si Lani, opponent. mukhang baka may possibility wala siyang kalaban. No? Dahil nga mataas siya sa ratings for now. So baka nga, kaya sinasabi ko, baka lahat yan ay mag-unfold sa 2028. No. Last term na ba ni Lani ngayon? Last term na niya? 2022, nag-step down si Lino. Oo. So, kaya meron pa siyang isa. Si Lani. Meron pa siyang isa. Okay. Tapos by 2028, baka yung Joey, 10 embo ay isa ng district. Baka isang congressional district na. Paano kailangan ng batas? Pero yung nga problematic dun sa nangyayari. No? Dahil unang-una, yung ginawa ng COMELEC na inallow, kumbaga sinuportahan nila yung laman ng joint resolution, no? ng concurrent resolution ng Congress, no? Na naglilipat, sinusuportahan niya yung ordinansa ng City Council ng Taguig na naglilipat ng mga embo barangay sa dalawang district, hinati na nila. Medyo problematic yun kasi una yung ordinansa lumalabas na parang nag-aamyenda siya ng city charter ng Taguig kasi it's a national law. No? Yung charter ng Taguig, chartered city yan, may Republic Act na nagbuo ng city ng Taguig at naka-identify sa, I think it's section 61 or 62, kung ano yung mga barangay sa bawat distrito. Ewan ko, hindi naman ako abogado, pero tingin ko naman hindi kayang amyendahan ng isang ordinansa, ng isang national law. Wala sa poder nila yun. At kahit na magkaroon ng concurrent resolution ng Congress, resolution rin yun, no? Hindi yan batas, hindi amendment. Kasi if you amend it, you have to identify yung boundary. Saan ba talaga yung nahahati ang Makati at Taguig. Doon mo mailalagay ngayon yung mga barangay, kung anong mga distrito. So mahabang usapin pa yan, may committee hearings pa yan, kailangan patawag mo ang DNR para pakita sa iyo ano yung mapa, gagawa sila ng mapa ngayon, hahatiin nila. Maraming hindi simpleng proseso yan. So I hope that, I hope that malinaw yan, malinaw. Otherwise, baka parang pinapaasa mo lang yung mga taga second district na makakaboto sila, lalo na sa congressman nila. Pag na-frustrate sila, alam mo, may protest vote palaging sinasabi. So hindi mo alam kung saan maaaring humantong yan. Tama, mahabang proseso pa yan at baka umabot pa yan sa Supreme Court uli, yung kaso na yan. Dahil hindi lang yan simpleng ordinansya. Pero kung sakaling natuloy yung suntukan sa Senado, baka hindi nagkaroon ng concurrent resolution. No? Nagkaroon ng excitement talaga, no? Kung natuloy yung suntukan nila. Kung nag-abot, no? walang concurrent. Walang concurrent resolution sa hinarang ni JV. Si JV nakita ko humarang yata. Bait naman ni JV. Sayang, maganda sana spectacle yun. Saka sigurado ko, walang concurrent resolution. Joey, kumusta naman si former President Binay, kumusta na siya ngayon? How does he keep himself busy? Well, he still walks 10,000 steps a day, even more. So, ganun pa rin, regimen. Pagbabasa, moves around, tapos yun, nakikipagkita sa kaibigan, usap. Madalas kasama niya yung kanyang mga apo. Ayun, that's most of his days now. Nakikibalita sa politika. Mukhang ako naman siya. Okay nakikibalita na lang, hindi na siya actively involved. Hindi na siya actively involved or wala na siyang balak to get involved? Sa huling pag-uusap namin, parang ang layo ng politika sa usapan. Pero hindi natin alam Di ba? Parang si BP kasi nagsimula 1987, mayor, di ba? So talaga sana yan na may ginagawa every day. Yes. Pero sa ngayon, right now, he's enjoying yung buhay niya na madalas kausap yung kanyang mga apo. Nakita ko siya, Ami, nung nakaraang nung burol ni Renato Constantino Jr., no? Nakita ko siya ron. Si RC. Si RC, no? Nandun si Vice President. Mukhang very naman siya. Very healthy naman.
No? Hindi katulad halimbawa na Erap, inaakay na. Si Jojo Binay ay mag-isa naglalakad at maraming kinakausap dun sa burol ni R.C. Constantino. Talaga sila, daming chismis eh. Huwag ka pupunta sa burol ko. Masaga pong chismis. Ang alam ko, gabi-gabi siya nandun. Alam ko siya kay RC eh. Gabi-gabi siyang nandun. Napupunta siya. Yeah, tatlong gabi siya doon. Okay. Okay. Maraming salamat, Joey Salgado, dating tagapagsalita ni Vice President Jojo Binay at dating Makati Mayor. Maraming salamat. Maraming salamat. Salamat. Thank you, Joey. And let's now head over to Taguig City. We have mobile journalist Kyla Makantan. Kyla, kamusta dyan ngayon? May balita na ba kung sino mga tatakbo maliban kay Ilani Cayetano? Bok Ed, ngayon medyo matumal na. Ano? Matumal pa. Isang partido lang yung nagpunta kanina alas 10 ng umaga. Hindi ako nagkakamali, sila ay dumating. At medyo mahaba-haba yung kanilang proseso. Alauna na sila nakalabas, Bok. At ayun ay si ex-Congressman Arnel Serapica, kasama yung kanyang may bahay na si Janelle. Natatakbo naman sa pagkabise. Kasama din nila yung kanilang mga councilor na, kung hindi tayo nagkakamali, nasa 14 ang bilang. At may mga paisa-isa, Bok, na pumupuntang independent na aspiring councilor. Sa ngayon na walang bakas pa, no, mula kila Mayor Lani sa mga Cayetano, pero naririnig natin kani-kanina lang na probably October 3, this Thursday daw, ang filing ni Mayora kasi medyo sunod-sunod daw, Bok, yung kanyang meeting ngayong araw. Anong partido yung ginamit ni Serapica sa pag-file ng kanyang candidacy? Yes, kinonfirm natin yan, ano, at ayon sa kanya yung Partido Federal pa rin. Ito din yung kanyang, dito rin siya nakasailalim noong, kasi ito ay pangatlong takbo na niya sa pagka-mayor dito sa Taguig. At yung pangalawa, yung inendorso pa siya ng Uniteam nitong nakaraang halalan. At kaya yung karamihan ng kanyang mga partido, kung meron din siyang kapatid, si Alan Serapica, natatakbo naman na congressman, at yung kanilang mga councilor, sila pa rin daw yung magkakasama. At pangalawang beses, puro sila mga uulit sa pagtakbo dito sa Taguig. So makakalaban nila ang lakas NUCD, nila Lino Cayetano at ni Congresswoman Zamora. Ano, lakas NUCD ang kanilang gagamitin para mag-file. So medyo walang unit team dyan sa Taguig. No? Dahil meron kang Partido Federal, meron kang Nasyonalista at may lakas NUCD. Sorry, pwede po pakiulit. Medyo nag-aano yung aking internet connection. Hindi, ang tanong ko, meron bang parang walang unit team dyan dahil nga sila, as we know, unit team ng 2022. Dahil sila Serapica magpa-file as Partido Federal. Tapos yung sila Lino Cayetano at saka si Congresswoman Zamora, magpa-file sila as lakas NUCD. Tapos I'm sure sila Cayetano magpa-file as nasyonalista. Bok, naputol ata si Kyla. Unang pahirapan si Kyla. Nawala. Unang pahirapan. Ang importante doon, at least alam natin may kalaban na sila ni Cayetano sa pagka-alkalde. Hindi, mukhang si Serapica, Vice Mayor ang yung asawa niya ang Vice Mayor tatakbo. Okay. Si Arnel Serapica is running, former congressman is running for mayor. For mayor. So yung mag-asawa tatakbo for mayor and vice. Tama ba? Ano si Kyla? Nakabalik pa? Yes, Boked. Pwede po pakiulit. Andito na po ulit. Si Arnel Serapica is running for mayor. Si wife is running for vice. Tama? Si Arnel Serapica po ang for mayor at ang kanyang may bahay na si Janelle ang for vice mayor naman. So maglalaban ang Nasyonalista, Partido Federal at saka ang lakas NUCD. Si Lino Cayetano, nagsabi na po siya na hindi siya tatakbo sa pagka-mayor, pero tinitingnan pa daw kung anong posisyon ang kanyang pwedeng. Congress. Atakbo siya for Congress. Kasama niya si Congressman Zamora. At sila ay lakas NUCD.
Kaya, Yes, kaya ang tanong, ayan, ating na-confirm na sila ay magkakasama at Yes. ayon sa mga nasasagap nating balita, although magkaiba ng partido, wala naman daw, kumbaga, parang samaan ng loob itong mga Cayetano, kahit na magkaiba ng partido. Kumbaga, professional na lang daw at sa pagtakbo lang daw talaga yung kanilang, talagang, yun lang talaga yung rason kung bakit nahati yung kanilang mga pwesto kasi kailangan nilang punan yung mga posisyon. Pero wala naman daw personal na ano. Yun ang sabi ng mga residente. Wala namang sama ng loob. Pag nagpapaliwanag ka ng ganyan, ibig sabihin, ibahugot niyan eh. Parang kami ni Edlingao. Wala naman tayong alitan, di ba? Walang personalan, di ba? O professional lang, di ba? O mamaya paglabas, suntukan tayo dyan, no? Parang, anong peg mo? Sigawan lang, sigawan. Oo, di ba? Peter. Oo. Okay, okay na Kayla? Ami, may tanong ka Kayla? O palayanan natin to? Okay na. Palayan na. Laya okay ka na. na, Kayla Kantan. Sige, pasensya na, Kayla. Okay na. Ikaw talaga. Hihirapan mo si Kayla. Para masaya, di ba? Kanya lang filing of candidacy, masaya. No? Kanina nga, naghihintay ako ng banda ron eh. Usually may mga banda eh. Oo nga. Mga ganyan. Wala akong nakitang banda. May banda, may budget ko naman. Oo, baka bukas. Kanina walang banda eh. Budget mo dyan. Si Joby Francisco lang ang banda ron eh. Banda rito, banda doon. Okay, punta tayo sa Maynila. Banda rito, banda ron yan. For the first day ng filing ng COC, nandun si Julie Baiza, ang ating mojo. Julie, kamusta dyan? Hi, Julie. Hi, Julie. Hi, Miss Amy. Hi, Bok. Hi, Sir Ronald. Nako, mga konsehal pa lang yung nakapag-file ng COC dito. Medyo maraming personalidad, kasi kaninang umaga, yung unang-unang nag-file ay aktor na si David Chua, kakandidatong konsehal sa Distrito 2. Tapos ngayong hapon naman, yung sikat na vlogger, social media personality na si Ros Martan. Medyo naluha pa na sinasabi nga niya na yung ipupush niya yung welfare daw ng mga senior citizens. Pero nagbiro kasi kilala siyang may skincare products. So ang sabi niya, buong Distrito 1, hindi lang kikinis, magiging glass skin pa daw. Oh, diba? Pero sa ngayon, Korean Paano ka matatalo nun, di ba? Pag gano'n yung iyong campaign pen. Ami, walang talo yun. Actually, after niyang umalis, pinag-uusapan ng lahat dito. Swerte naman ng mga taga-Distrito 1. Oo, di ba? Ayun ang kampanya. Di ba? Ay mo, padala naman siya rito sa Stolicon. Oo, kailangan namin ng ganoon. Para kumini sa mukha namin dito. Si Mark Gamboa ba ay nag-file? Joke lang yun, Well, wala pang nag-file na ganyang name. Pero, bukod pala sa mga konsehal, may isang mayor na nag-file kanina, environmental activist na si Alvin Karingal. So, wala yung tatlong malalaking pangalan na iniintay or inaasahan natin. Based on info, si Mayor Hanila Lacuna naman sinabi na nga niya na October 3 siya magpa-file. Okay. Tapos, based on info dito, baka daw last day or October 8 nga lumabas yung si Mayor Isko Moreno. Nakausap din natin kagabi yung sinasabing running mate niya na si Chi Atienza. I asked her kung meron na ba silang tentative date. Ang sabi niya, sasabihan niya tayo pero for now wala. Definitely daw hindi nga daw today. And then tinanong din natin kung ipafile ba siya kasama si Mayor Isko. Ang sabi niya, yes daw. So yung isa pa, of course tatlo sila dito, di ba? Si Tutok to Win Party List Representative Sam Berzosa, hindi rin siya dumating today, pero nag-confirma naman na siya before sa isang charity event na kakandidato siya. Wala din daw siyang vice mayor. Pero kasama niya sa Julie, pag-file si peaceful naman Rian dyan Ramos, kasi kailan lang may nag-aaway dun sa City Hall eh. Wala bang away ang mga konsehal ngayon? Actually, kung makikita nyo kasi yung venue natin ngayon, masyado siya malaki, yung Cinema 12 ng SM Manila. Tapos, eto Miss Amy, madaming, Miss Amy, madaming pulis. Naka-deploy dito sa loob. Sabi na nga, kanina mismong si NCRPO chief umikot dito. So ang sabi, 1,100 daw na PNP personnel yung kanilang dineploy ngayong araw. Aside from them, may mga marshal din ng SM dito sa loob. Meron din na mga security from COMELEC. Tapos kahit na maluwag to, nililimit lang din sa tatlo na kompanyo nung nagpa-file ng COC yung pwedeng makasama. Kasi 6 na distrito ka naman. So kung maraming mag-file, medyo crowded na siya. Pero actually, hindi ko inaasahan na ganun lang pala kakonti yung nagpa-file sa bawat araw. Per district daw, ang inaasahan lang nila 2 to 3. Paki-check. Talagang hindi.
Pakicheck, Julie, kung pa nag-file si Congressman Versosa kung kasama niya si Rian Ramos. Of course. May isa pa tayong inaabangan. Mocha Uson. Sabi na nga eh. Kasi alam natin na matunog. Ang sinasabi, magpa-file daw siya on October 3. So, tingnan natin. Konsehal. October 3? Yes. Akala ko. Magsasabay-sabay yung slate ni Isko. Akala ko kasabay niya ni Isko. Yun ang information na sinabi ni Mocha Uson sa isang Tweety Bird natin. So, tingnan natin kung matutuloy sa on October 3. Not unless sasama siya kay Hani Lacuna. Kalaban naman. Pagkasabay. Diba, October 3 kay Hani yun na Lacuna din yung initial na naisip ko. Sabi ko, sasabay siya kay Mayor Hani. Sabi ni Ami, bad daw ang kwan eh. October 4. October 4. Kaya nag-October 3. Hindi, 4 yan eh. 3 daw 3. 3, yes, kaya nga, 3. sabi mo kasi masama yung 4, di ba? Kaya 3 siya magpa-file. Ang 4, oo. Sabi mo, masama ang 4, Pero bad eh. ang 8 po ba, Miss Ami, maganda po bang date? Kasi Good luck yun. Good diba? luck. Yan ang pinaka-good luck sa Chinese. Oo. Yung mga naniniwala sa ganyan, ha? Actually, naniniwala sila kasi kanina nga yung unang-unang nag-file, ang sabi niya, pati yung oras, kasi 8 a.m. siya nandito. Pati daw yung oras at yung date talagang naniwala siya sa pamahiin. Ang 5. Although yung mga Marcos, 7, ha? Ang good luck ng mga Marcos, as we know, 7 naman sila. Ang 5, Ami. Iba-iba yan. Ang 5 Sabado. Ang 5, Pinoy Ami. naman yung Pinoy yung 7. Ang 5, hindi ba good luck yun, yung 5? Wala. Wala. Wala yun, wala. Bakit magpa-file ka ba sa 5? Hindi, birthday. Magpa-file ka ba, Ronald, sa 5? Hindi, birthday ko yun eh. Hindi nga. Birthday mo? Oo, sa 5. Ito ano? Kaya tinatanong ko. Advance happy birthday po. Salamat. Kaya tinatanong ko kung malas o swerte. Kaya magmula bukas wala nang kakain ha. Para handang-handa tayo para sa Emerald Siopaw. Emerald Siopaw. Mahal dahil yun na mahal. Nung birthday ko sa Wagpo. Ang konti-konti, parang walang katao-tao dyan sa likod mo, Julie. Opo, medyo maaga nang natapos eh. Ang huling-huli nga talaga na yung, kumbaga parang yung datingan is yung kasabay pa ni Rosmar kanina, pero lunchtime pa yun halos. Huling tanong na lang, Julie. Si Juan, yung dating presidential management staff, magpa-file ba siya for mayor? Si pangalan nun? Sino PMS? PMS, yung natanggal. Si dating congresswoman. Tika, yung ano? Nasa tip na lang ko eh. Oo. Yung na-skandalo yung asawa? Sa Manila. Teka. Si Angping po ba? Angping. Siya ba itutuloy? Sabi kasi wala pa pong information pero kasi may government position siya na recently. Nakasama nga siya ni BBM sa event sa Nueva Ecija, kung di ako nagkakamali. But what about si Harry Angping? Baka sa Thailand tatakbo yun. Sa Bangkok. Kasama ni She. Sige, pakawalan natin si Julie. Baka saan pa mapunta itong usapang ito. Okay. Ikaw, Thank you, sa birthday Julie. mo, abusado ka. Thank you po. Okay, maraming salamat. Julie Baeza, live from Manila. At higit sa lahat po, huwag kakalimutan na kaarawan ni Tito Ronald Llamas sa Sabado. Mamunlok. Okay, maraming salamat for joining Storycon today. Aming Kumintuan, Editor-Chief ng Philippine Star, and Tito Ronald Llamas ang magkakaroon ng magde-debut ka ba? Buti na lang hindi Biyernes humampas yung birthday ko Sabado para walang Storycon. Hindi, isang linggong celebration to. Simula sa Lunes, okay? isang linggong celebration. Lunes. Okay. Miyerkules. Join us tomorrow at 4 p.m. for the Storycon. And join us on Saturday for the birthday of Tito Ronald Llamas. Huwag niyo pong kakalimutan. I'm Ed Ligaw. We are One News, all sides, all the time. Malas nga daw, sabi ni Ami.